Sa panahong digital na, maging ang pangangampanya, kasama na sa pwedeng grounds for disqualification sa mga kandidato ang maling paggamit ng social media. Sa inilabas na resolusyon ng COMELEC, kabilang dyan ang pagpapakalat ng fake news, ang paggamit ng mga peking account at ang maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Saksi si Nico Wahe. Kung dati sa mga kalsada, radyo at telebisyon, ngayon, hanggang online na ang tagisan ng mga kandidato para makakuha ng boto. Ang kaso lang, sa daming kayang gawin ng internet at teknolohiya ay tila sumusobra o di kaya naman mali ang paggamit ito ng mga kandidato at ng mga taga-suporta nito. Gaya nito, pwede ako ngayong mag-endorso ng kahit sinong kandidato gamit lang ang videong ito na may kung sino-sinong muka. Pwede yang mapalitan ng kahit sino na animoy lehitimo at totoong nag-e-endorso o di kaya naman ay nagpapakalat ng fake news at nagsasagawa ng misinformation at disinformation. Teka, heto na ang lehitimong muka. Ako na to. Kaya kung hindi mabusisi, ay talagang malilinlang ka. Ang maling paggamit ng digital tools ng mga kandidato ay pwede nang maparusahan sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11064. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakaangkla ang resolusyon sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act, kung saan nakalagay na pwede nilang i-regulate ang kampanya ng mga kandidato sa mga radyo, telebisyon, dyaryo at iba pang uri ng media. Ang sinasabing ibang uri raw ay ininterpret nila bilang kampanya sa social media at internet. Diyan may mga paglabag patungkol sa disinformation, disinformation at fake news. Yan ang nilalabanan ng COMELEC. Sa COMELEC Resolution 11064, inilatag ang mga digital campaign tactic na itinuturing na election offense kung ang pakay ay magpakalat ng maling impormasyon para mang-endorso o mang-atake ng kandidato, political party, coalition o party list o di kaya ay maling impormasyon ukol sa eleksyon o sa COMELEC. Kabilang dito ang paggamit ng false amplifiers gaya ng mga fake account, coordinated inauthentic behavior o ang paggamit ng automated na paraan para maging dagsa ang pagpapakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon online, paggamit ng peke at unregistered na social media account, pag-imbento at pagpapakalat ng fake news, at paglikha ng content gamit ng artificial intelligence o AI nang hindi sumusunod sa transparency at disclosure requirements sa ilalim ng COMELEC resolution. Kasama rin sa pwedeng election offense ang paggawa at pagpapakalat ng mga deepfake, cheapfake at softfake. Deepfake, yung mga minanipulang imahe, video at audio gamit ang AI na para talagang totoo pero pinagmumukha lang na nangyari o sinabi ang isang bagay hindi naman talaga naganap. Soft fake naman kapag subtle o hindi gaanong halata ang pagmanipula sa mga larawan at video para maimpluwensyahan ng pananaw ng iba. Cheap fake ang tawag kapag ang mga authentic o totoong imahe at video iniba ang konteksto para mag-iba rin ang kahulugan. Lahat yan ay grounds for disqualification. Yan ay isang election offense at isang ground to disqualify the candidate. Ibig sabihin, ang mismong task force KKK namin na in-establish dito sa COMELEC resolution na ito ang mag-i-initiate ng mga complaints o yung mga petisyon laban sa mga kandidato kung may paglabag na nakikita kami dito. Maaari ring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang lalabag dito. 10,000 pesos naman ang multa sa mga political party na mapapatunayan na nagpapakalat ng fake news. Kung dayuhan ng violator, ide-deport siya matapos maisilbi ang sentensya sa Pilipinas. Kaya minabuti rin ng COMELEC na i-register ng mga kandidato ang kanilang mga official social media accounts. Pero aminado ang COMELEC, mahirap ang pagbabantay ng social media activity ng mga kandidato. Wala kaming mga sapat na tao upang i-monitor ang lahat ng social media accounts ng lahat ng kandidato. Ayon sa grupong Sigla, na isa sa mga lumalaban sa misinformation at disinformation ngayong eleksyon, mas mainam kung mismo mga botante ang makakaalam kung ang nakikita nila online ay peke o hindi. Sa ganitong paraan ay makatutulong ang bawat mamamayan sa pagre-report sakali mang may kandidatong mali ang paggamit sa social media.
Gamit ang kanilang Disinfo Hub na may lesson plans, syllabus at explainer videos, maaaring matuto ang mga Pilipino, botante man o hindi, kung paano malalabanan ng fake news. Ang mahirap daw kasi sa ngayon, iba-iba ang alam nating katotohanan. Nahihirapan kasi tayo ngayon na mag-usap dahil hindi na pareho yung pinagtutungtungan natin na facts, di ba? So, iba na yung kung saan ka nanggagaling at iba na rin kung saan ako nanggagaling. So ngayon, we see how important it is to still engage with one another and to relate back doon sa kung paano natin buuin yung shared reality. Ayon naman sa Lente o Legal Network for Truthful Elections, kung ikukumpara sa mga eleksyon noong 2016 at 2022, mas malala na raw ngayon ang problema online. Nagsisimula pa lang yung marami doon sa mga kandidato, lalo na sa mga stakeholders natin, yung pagkilala ng significance ng paggamit ng social media at ng iba't ibang online platforms para sa kanilang kampanya. Ngayon, lahat halos na ng kandidato, meron silang recognition na kailangan magkaroon din sila ng magandang kampanya, whether good or bad campaign sa mga iba't ibang online platforms. Kaya progresibong hakbang daw ang paglalabas ng COMELEC ng resolusyon. It's one of the first actually in the world. If you take a look at the experience and the functions of different election management bodies all over the world, ito yung unang resolution pagdating sa use of AI or artificial intelligence sa election. Pero hindi raw ito sapat. Kailangan talagang masolusyonan ng ating Kongreso na yung online campaigning ay magkaroon na tayo ng panibagong batas patungkol dyan. Kasi sinistretch na ni COMELEC ang Fair Election Act, Omnibus Election Code, para kahit papaano magawa nila ng paraan to regulate campaigning in the different online platforms. So that COMELEC will have more power to regulate online campaigning. Sa tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon, dito na madalas nahati ang mga Pilipino. Nakadepende sa paniniwala o kung sino ang paniniwalaan. Pero dapat nating tandaan, naiisa lang naman ang bersyon ng katotohanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.